Paano palagyan ng tax declaration ang bakanteng lote na matagal nyo nang tinitirhan? Ayon sa Republic Act 7160, ang bakanteng lote na matagal mo nang tinitirhan ay kailangan mo bayaran ng real property tax. At para magawa mo yan, kailangan mo munang kumuha ng tax declaration certificate. Ang tax declaration certificate po, ang pinakaunang dokumento na kakailanganin mo para sa property na tinitirhan mo na walang papeles. Ito actually ang pinakaunang papeles na balang araw magagamit mo sa pagpapatitulo mo ng property na ito. Pero ano nga ba ang mga requirements para makakuha ka ng tax declaration ng bakanteng lote na yan? Meron po tayong 7 na requirements para mapagawan mo ng tax declaration ang property mo for the first time. Number 1, sworn statement. Ang form na ito ay makukuha ninyo sa assessor's office. Dito sa form na ito, kakailangan ninyong i-declare yung sukat ng property, yung location ng property, at higit sa lahat yung value ng property. Kayo po ang magde-declare ng value ng property. Ang pinakamadaling paraan para makuha niyo ang value ng property ay magpatulong kayo sa mga appraiser. Ito po ay isang profession din ng real estate industry kung saan sila po ang lisensyadong nagbibigay ng presyo ng mga property. Crucial po ang sworn statement ito, kaya kailangan totoo po yung mga detalye na ilalagay niyo rito. Ikalawang requirement, affidavit of land ownership and possession. Ipapagawa niyo po ito sa isang abogado. Sinasabi lang po ng affidavit na ito na kayo ang nagmamay-ari ng property na ito at matagal na kayong nakatira dito. Ikatlong requirement, affidavit of adjoining lot owners. Kailangan niyo pong ipapirma ito sa mga kapitbahay ninyo na willing mag-testify na taga-ron talaga kayo. Ikaapat na requirement, barangay certification. Ito pong certification ito ay nagpapatunay na residente talaga kayo doon sa barangay na yon. Ikalimang requirement, sketch plan na galing sa DENR na may A&D certificate o yung tinatawag nilang Alienable and Disposable Land Certificate. Ang sketch plan nito ay ginagawa ng mga geodetic engineer. So, ilolocate nyo lang dun sa sketch plan kung nasaan yung property mo. At tatatakan po ito ng DENR na nagpapatunay na ito ay alienable and disposable. Ibig sabihin, ang property mo ay pwedeng talagang tirahan at hindi ito protected land. Ika-6 na requirement, cedula and valid ID. Guys, yung valid ID nyo kailangan hindi expired ha. At ang panghuling requirement ay optional lamang. Deed of conveyances, waiver of rights, deed of sale, deed of donation, extrajudicial settlement. Halimbawa lang na yung nakatiwangwang na lote na may claimant na matagal na panahon ay binenta o ipinasa na sa inyo yung right nila doon sa lote. Kailanganin niyo po ang dokumento na ito. Guys, sa susunod ko pong video, i-discuss ko po sa inyo kung ano yung mga dapat nyong malaman bago kayo bumili ng isang naka-tax declaration na lote. Kaya huwag niyo po kakalimutan mag-follow. Again guys, this is Roman Jonyoso, the CEO and President of Prills Corporation. Bye-bye! Ang video na ito ay hatid sa inyo ng Moch Cafe and Bistro. Matatagpuan sa Swelyo Village, Baguio City. Homebound Furniture. Matatagpuan sa Center Point, Marcos Highway, Baguio City.